kung sabi preserve ito ay past tense na, ibig sabihin, mula nung ikaw ay sumampalataya at hanggang sa matapos, ay na-preserve ka ng Panginoon. Ang pag-iingat niya ay nandoon. Pero sa bawat puntuhin, sa bawat segment na ating pagtakbo sa buhay na ito, nandoon din dapat yung ating pagtugon sa bawat ating makakaharap na yung kababaang loob natin. At malalaman lang natin yon kung ating patuloy na uunawain kung saan ba nagsimula ang mga maling turo. Ito ay nagmula pa doon sa Genesis 3. Tandaan natin, bago yung mga false prophet, bago yung mga false teacher, may nauna ng maling tagapagturo. Sa Genesis 3, yung word na totoo ba? Yun yung word na totoo ba? Lagi ko itong narinig kung saan ay pinapaalala ito sa akin. At mula pinapaalala ko rin sa inyo na ito ay nag-atake doon sa salita ng Panginoon Diyos, hindi lamang doon sa salita ng Panginoong Diyos, bagkus direkta doon mismo sa ating Diyos, na kung saan dito ay kinausap niya si Eve. Matalino talaga siya dahil hindi si Eve kasi yung hindi direktang binigyan ng command, kundi si Adan, na kung saan bago ilikhain si Eva, ay si Adan muna ang binigyan ng mga kautusan sa 2:17. At pagdating nga ron, di ba, yung sa chapter 3 na ito ay doon nagkaroon na ng pag-uusap si Satan at si Eve, yung word na totoo ba. At dito makikita natin na paano ginawa ni Satan ito. Ang dali niya unang-una ay doon sa kanyang isipan. Totoo ba na ang salita ay totoo ba na sinabi? Diba? Doon pa lang may paglalaban na sa isipan And then, nung pagdating doon sa sumunod na mga verse nakumbinsi si Eve. At nung nakumbinsi si Eve, nagkaroon na siya ng sariling pagpapasya. Kinuha niya yung bunga ng halaman. Kaya tayo man din, di ba, ay nandoon. Kaya pagka dumarating na yung mga bagay na ito na parang sinasabi o nagsasaad ng totoo ba? Balik tayo lagi sa scripture. Alamin natin yung ano ang sinasabi ng kanyang salita. Hindi lamang na sinabi ni, kundi ikaw mismo ang magbabasa ng salita ng Panginoon. At tutungo ko lamang doon sa iba kung tapos mo na itong basahin ang salita ng Panginoon. Tutungo ka doon sa mga komentaryo o sa ano pa mang iba kasi tao lang din sila. At ang salita ng Diyos ay direktang nagtuturo sa bawat isa sa atin para sa ating ikatututo. At pagdating nga rin sa Jude 3 and 4, yung mga nauna ko rin mga pangangaral, dito ay tinawagan ng bawat isa sa atin na idepensa ang ating mga pananampalataya. Pero hindi mo idedepensa ang iyong pananampalataya kung hindi mo binabasa ang kanyang salita. Paano mo ito idedepensa kung wala kang alam? Ngunit hindi mo ito maididepensa rin kung sa iyong sarili lamang. Nandun dapat ang paggabay, nandun yung pananalangin natin, nandun yung paghiling natin na tayo ay gabayan ng banal na Espiritu. Yung verse 4, verse 3b and 4, verse 3b hanggang 16 yon. Ngayon naman ang ating tatalakayin ay doon sa 17 hanggang 23 na kung saan ay ini-exhort, ini-encourage ni Jude na magpakatatag, magpatuloy ang bawat isa sa atin sa panampalataya. Lumakas tayo. Pero hindi tayo magiging malakas kung ito ay hindi natin babasahin ang kanyang salita. Kaya nga, nakita natin dito, yung dalawang bagay na kung saan ay ating puntuhin. At ito yung makita natin dito, yung pinakatitulo ko nito, Exhortation to Persevere in the Faith.
At unang-una dyan, paano mangyayari ang mga bagay na iyon ay unang-una, yung reminder ni Jude na alalahanin natin yung mga warning ng mga apostol. Ikalawa ay yung ano ba yung instruction sa atin ni Jude sa kanila at sa atin din ngayon. Ano yung instruction niya sa kanyang mga mambabasa? I-reach out natin yung mga confused, yung mga doubts, nagda-doubts. Ikalawa, ito medyo mahirap, yung na-convince na. At mas mahirap, yung talagang committed na. Committed. Parang sa Tagalog kasi medyo kung din yung word na committed eh. Committed na, di ba? Committed. Kayo na lang po ang bahala ron. Unang-una, makikita natin dito sa A, makita natin yung aking mensahe ay ang bawat mananampalataya ay dapat mag-persevere sa pananampalataya sa magitan ng pag-alala sa mga sinulat ng mga apostol ng Panginoong Hesukristo sa magitan ng pagbasa ng kanyang salita at sa pagpapatatag sa ating pananampalataya sa magitan ng pagbasa ng mga salita ng Diyos at sa pananalangin sa banal na Espiritu at pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Unang-una, yung word dyan, yung basahin ko 17, but you must remember, beloved ESB, the prediction of apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time there will be scoffers following their own ungodly passions. 19, it is this who cause division, worldly people devoid of the Spirit. But you, beloved, building yourselves up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. And have mercy on those who doubt, save others by snatching them out of fire. To others show mercy and with fear, hating even the garments stained by the flesh. Yung panghuli ay nandun may caution si Jude. Pero dito, sa unang-una pa lang, makikita natin paano yung word kasing remember, yung word dyan, remember, ito ay imperative, alalahanin mo, ito'y utos. Pero paano mo aalalahanin yun? Hindi mo binabasa ang kanyang salita. Diba? Kung walang bilin sa iyo, sa atin, sa mga magulang natin, ganoon, may bilin. Diba? Kung ano yung sinasabi ng magulang, pero alalahanin mo lagi yun. Pero dito, sinasabi ni Jude dito, yung verse 17 and 19, ito yung umaalingaw-ngaw, yung sa verse 13 to 11 to 13, na kung saan ay pinapaalala niya sa kanyang mga mambabasa, yung mga false teacher ay laging pose ito o threat ito sa unity ng church. Present na sila doon sa Old Testament times at sinusugatan nila o sinasaktan nila yung mga naunang iglesia noon. Kaya, at maski ngayon, ito ay active. Kaya, ito sinasabi ko para tayo patuloy na handa, para patuloy nating basahin ang kanyang salita. Kaya, magkukontinue yan hanggang sa future, yung sa kanyang salita. Kaya nga, false teacher and false teaching ay laging nandyan. Lagi silang nakapost bilang threat. At ano pa, ito'y huwag tayong magtaka, huwag tayong magulat. Bakit ganoon? Kaya, hindi lamang yung mga apostol, muli ay babanggitin ko na naman sa Mateo 7:15, andun yung pauna na sabi ng ating Panginoon.
na itong mga false prophet na ito ay nandun sila sa sheep's clothing. Nagdadamit sila na parang tupa, but inwardly, they are ravenous wolves. Hindi, yung pagpapaalala dito ni Apostol Paul, yung nangyari sa kanya doon sa 2 Corinthians 11:12 to 15, dinipensa niya yung kanyang ministeryo sa mga false teacher. At ano ang ginagawa nitong mga ito? Sinasabi nila si Apostol Pablo ay hindi raw talaga totoong apostol dahil hindi niya nakita ng mukhaan, hindi siya kasama raw sa 12. Yung mga ganon, di ba? Kaya patuloy nating ingatan ang ating sarili. Lagi tayong tumulog sa Panginoon. At sila ay humahanap lamang ng oportunidad para ipagmalaki. Hindi man dito sa atin, sa loob, maski sa labas, ganun din. Ipinagmamalaki nila yung kanilang sarili. Sa verse 17, sabi sa verse 17, remember, beloved, the predictions of our apostle of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time, there will be scoffers or mockers following their own ungodly passions. Meron silang agenda. Kaya tayo rin, ako, bawat isa sa atin, itanong natin sa ating sarili. Di ba? Na ako ba ay lumalakad? Ang motibo ko ba ay mapapurihan ng Diyos? Ang motibo ko ba ay mapalago ang iglesia? Ang motibo ko ba ay tumatag ang pagsasama ng bawat isa sa atin bilang magkakapatid? Ganito yung pagkakasabi ni Apostol Pablo doon, New Living Translation. But I will continue doing what I have done. This will undercut those who are looking for opportunity to boast that their work is just like ours. These people are false apostles. They are deceitful workers who disguise themselves as apostles of Christ. But I am not surprised. Even Satan disguises himself as angel of light. So it is no wonder that his servants also disguise themselves as servants of righteousness. In the end, they will get punishment their wicked deeds deserve. Hindi lamang siya, maging si Apostol Peter. Sabi ni Apostol Peter sa 2:1, 2 Peter 2:1, but there were also false prophets in Israel, just as there will be false teachers among you. They will cleverly teach destructive heresies and even deny the master who bought them. In this way, they will bring sudden destruction on themselves. Kaya, kung hindi mo babasahin ng kanyang salita, malalaman mo ba ang mga bagay na ito? Na mayroon palang ganong sinawarning si Apostol Pablo, may warning palang ganong si Apostol Pedro. Hindi lamang siya, maging si John. Sa John 4:1, dear friends, first John 4:1, dear friends, do not believe everyone who claims to speak in the Spirit. You must test them to see if the Spirit they had comes from God, for there are many false prophets in the world. Hindi lang, marami daw. Diba? Kaya, ikaw mismo, dumulog tayo sa Panginoon. Hindi lang nakikita natin ito doon, nakikita natin may maraming ganun, pero ikaw, para sa iyong sarili, Panginoon, tulungan mo ako. Huwag akong malaglag sa ganito. Huwag akong mahulog sa mga maling turo. Kaya paulit na sinasabi nila, talagang mai-infiltrate ang mga church. Kaya dapat nating aralin ang kanyang salita. Alam mo, kinote Peter ni Jude yung sa 3:3 na kung saan ay binasa kanina, 2 Peter 3:3 na kung saan ay babasahin ko na kung
Sabi niya ganito. Wala yata 2 Peter pa. Ito sandali lang. 2 Peter 3:3. Una sa lahat dapat ninyong malaman ito na ang sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak lumalakad ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Tayo man din, dalangin natin na hindi tayo lumakad ng ayon sa ating pansariling mga agenda lamang. Bagkus ay nandoon yung patuloy nating pagdulog sa Panginoon na tayo man din patuloy na ingatan bagbat sinabi na kept preserve. Patuloy tayong dumulog sa Kanya. Yung word na mockers, pinapaalala lang dito ni Jude yung mga kung saan ay binanggit niya ito doon sa verse 4, di ba? Sabi, sapagkat may ilang taong nakapasok na ng lihim, ang mga iyon ay matagal nang itinilaga sa katulang ito. Mga hindi makadiyos sa kanilang pinalitan ang kahalayan ng biyaya ng ating Diyos na itinatatuwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoong si Jesucristo. Pagdating doon sa 15 and 16, makikita nito upang igawad ang hato sa lahat at upang sumbatan ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa na kanilang ginawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit sa sinalita sa Kanya ng mga hindi makadiyos na makasalanan. Ang mga iyon ay mga mapagbulong, mga mareklamo na lumalakad ayon sa kanilang mga sariling pagnanasa at ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga pagmamataas na pakukunwaring pumupuri sa mga tao para sa kanilang kapakinabangan. Kaya nga, ito'y ingatan natin ang ating sarili sa mga ganito. At ano pa, pagdating sa verse 19, makikita natin dyan yung sila yung nagkokos ng division. Sa bawat salita lang natin, dapat nandun yung pag-iingat natin. Maka ito ay mag-spark ng division. Kaya nga, sabi ni Apostol Pedro, bagamat ito ay para doon sa mga hindi mananampalataya na kakausap, nagtatanong sa kanya, yung kung saan ay sa 3:15, na kung saan tayo man din ay dapat ay ganoon. Pagdating doon sa 3:15, makikita natin dito unang-una, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol dito. Hindi lang doon sa mga hindi mananampalataya, bagkus sa bawat isa sa atin. Nandoon yung ang naluluwalhati ba ay ang Panginoon sa ating pagsasalita, sa ating pagpapaliwanag ng Kanyang salita, sa pagdidepensa mo ng iyong pananampalataya. Yung constant word of division dito, parang sinasabi niya rito, ito yung, di ba, meron na halimbawa, ang bawat lupa ay meron talagang nakamuhon yan. Pero itong mga nagkukos ng division na ito, sila yung mga nandadaya kasi nung time nila, pwede mo ilipat yung muhon. Di ba? At ito'y gumagawa sila ng boundary at yung palang sinasabing, ito yung tama. Ito yung tama dahil ito yung ginawa namin. Yung word kasing ginamit ditong division, ito yung sa secular Greek noon ay kung saan ay paglalagay ng boundary. Ganoon. Pagka sila ay naglalagay na ng boundary, ibig sabihin, ito yung tama. Parang ganoon ang gusto nilang ipalagay. Ikalawa ay sumunod ay yung
yung word dito na ungodly, worldly people. Ibig sabihin yung worldly people dito, sila yung mga, yung sa Greek kasi ito, ibig sabihin nito ay, psychos, o ibig sabihin dito kasi nanggaling yung word na psychology, sila yung solis, sila yung mga, ang iniisip ay mga pangmundo, pangalan ko yun. Wag yan. Yung word na psychology ay nandito solis o self-centered. Sila yung sensual person. Susunod dito ay devoid of the spirit. Yung ibig sabihin ito, kung nakakapanood kayo ng zombie, ganito sila. Yung devoid of the spirit. Ibig sabihin ni Jude, sila yung physically alive but walang banal na espiritu. Hindi sila ipinanganak na muli. They are spiritually dead. Ganito kabigat ang sinasabi ni Jude. Kaya, sa magitan ng mga ito, sila yung mga mandaraya, sila yung mga tiwali, sila yung mga may lip service lang. Sa kanilang pananampalataya at pamumuhay sa Espiritu. Kung babalik tayo doon sa Titus, sabi ni Paul kay Titus bilang isang leader na bata pa nung time nila, sabi din sa 1:16, such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. They are detestable and disobedient, worthless for doing anything good. Kaya, ito yung mga paalala sa atin ng mga apostol. At makikita natin doon hindi lamang yung mga bagay na iyon, pagpaalala doon, pagbibigay ng warning ni Jude, kundi yung makikita rin natin dito, manatili tayo sa, sabi, verse 20, but you, beloved, building yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourself in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ. Yung word dyan, but you, beloved, tumuturoy doon sa kanila noon na ikaw, minamahal. Diba? Sabi niya patatagin mo ang iyong sarili sa banal na pananampalataya. Bakit? Banal na pananampalataya. Sabi, ngunit kayo mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Muli, sasabihin ko siya, paano magiging matatag ang iyong pananampalataya kung hindi mo alam ang kasulatan? Kung hindi mo ito binabasa? At ano pa ang sumunod doon? Sabi diyan, in the most holy faith. Yung most holy faith, ibig sabihin ito, mula doon sa Old Testament. Yung mga example na ginawa. At mas lalo na dito sa gospel ng ating Panginoon. At yung mga sinulat ng mga apostol. Ito'y pagbibigay ng warning, pagbibigay para tayo ay mas maging matatag. Pero hindi lamang doon nagtatapos ito. Yung 20b, praying in the Holy Spirit. Nandoon yung patagi nating pagdulog, paghingi ng paggabay. Hindi natin mauunawaan lang ito. Hindi natin mailalapat ang lahat ng ito kung sa atin lang. Pagkus nandoon lagi yung ating pagsamo sa Diyos.
na Panginoon, ipaunawa niyo po sa amin ang iyong salita. Mailapat namin ang mga bagay na aming nabasa sa iyong salita, sa aming pamumuhay. Pagdating doon sa verse 21, keep yourselves keep yourself in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ. Keep yourself in the love of God. Paano ito mangyayari? Na tayo ay mananatili doon sa pag-ibig ng Diyos. May sita sa Biblia na kung saan ay sinasabi na abide in me, abide in my words. Ito ay sa sulat ni John, sa aklat ni John, sa epistle ni John. Abide in my commandments. Do my commandments. Kung hindi ka nananatili sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka nananatili sa Kanyang salita, hindi sasama sa iyo ang Diyos Ama, si Kristo at ang Kanyang Banal na Espiritu. Dahil kung matatandaan ninyo, doon sa Romans 1, verse 22 hanggang 32, God abandoned them. 3 times na sinabi, God abandoned them. God abandoned them. Oh, God gave them up. God gave them up. Dahil kinuha nila yung kanilang mga pagnanasa. Kung babalikan natin yung sa Roma 1, ganoon ang pagkakasabi dito. Sabi niya ganito. Pero mo ba ito? Ayan. Doon sa verse 22, sapagka ang king marurunong sila'y naging mga hangal at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao, na nasisira ang mga ibon at ng mga ibon at ang mga hayop na may apat na pa at ang mga gumagapang. Kaya dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, hinayaan sila ng Diyos sa karumihan. Verse 25, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na lumalang sa siyang pumupuri magpakailanman. Amen. Dahil dito, verse 26, dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ipinagpalit nila ang kanilang mga babae, ang kanilang likas na pagtatalik sa dilikas. At gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ang likas na kapakikipagtalik sa mga babae at nag-alab ang kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumawa ng kahalayan ang mga lalaki at mga kapwa lalaki at tumanggap ng kanilang mga kaparusahan at kanilang pagkakamali. Palibhasa ay hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Ang mga bagay na ito ay may warning na sa lumang tipan pa lang. Kung babasahin natin ang Exodus, lalo na ang Leviticus 16, na kung saan doon ay detalyado ang iyong pakipagrelasyon sa iyong kapwa. Ang akala nila doon, ito ay yun lang, na-commit mo ng personal, bagkos ang sinasabi rito, maging sa isipan mo. Ganoon kadetalye ang salita ng Panginoon. Kung babasahin mo ito, sabihin mo sa isipan, saan ba kinuha ni Apostol Pablo ang mga bagay na ito? Babalik ka doon sa kanyang mga salita. Kaya sinasabi rito, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ano? Yung kanyang mga kautusan ay pag-ibig niya ito sa bawat isa sa atin na tayo ay patuloy na maging malinis. Kaya, salamat sa Diyos dahil ito ay nalimbag na. Hindi nung time nila,
iisa lang ang nagbabasa sa atin ngayon. Maging sa cellphone, nandoon na. Upang patuloy nating alalahanin ang kanyang salita. Kaya nga, mga kapatid ko, patuloy nating balikan ang mga kautusan ng mga apostol na kung saan nagbibigay sila ng warning, na kung saan nag-i-encourage sila sa atin, na kung saan ay pinatatatag tayo ng kanilang mga salita. Ikalawang puntusin ko, yung instruction niya sa mga mambabasa na tayo ay mag-reach out din sa kanila. Tatlong bagay, tatlong tao ang sinasabi rito. From 22 to 23. Keep yourselves and have mercy on those who doubts. Mababaw pa siya. Doubts pa lang siya. 23, save others, snatching them out of fire. Di ba, may intensity na, i-snatch mo na siya eh. At to others, show mercy with fear, hating even the garment is stained by the flesh. Nagkakaroon ng intensity yung bawat sinasabi niya rito. Ito'y aabutin pa rin natin. Pero tandaan natin, yung pag-abot natin sa kanila, laging with gentleness. Dahil kung paano ang Panginoong Hesukristo ay gentle, meek, ganun din ang bawat isa sa atin. Pero minsan, nagiging malakas tayo, nagiging mainitin ang ulo natin. Yun tayo eh. Kaya hindi natin kaya sa ating sarili lamang. Kaya tayo patuloy na dumulog sa Diyos. Sabi, sa mga confused sila yung mga doubtings, show mercy whose faith is wavering. Sila'y maaring nasabihan na ganito, ng ganyan, nakabasa sila ng mga mali. Di ba? Nakapakinig sila ng mga aral, pangangaral, na lisya o nangahuwad. Nagugulo yung kanilang mga isipan. Ito ang ating i-reach out na unang-una. Sa pagitan ng pagpapatuloy, pagbibigay sa kanila ng paliwanag, maniwala man sila sa iyo o hindi. Ang mahalaga, na ibahagi mo ang salita ng Diyos at naipaliwanag mo. Tandaan natin yung sinabi kay Timothy, proclaim the word season or out of season. Ibig sabihin nun, hindi yung pag umuulan, umaaraw, hindi ganon. Ibig sabihin nun, maniwala man sila o hindi. At ikalawa, parang matatapos na, save others by snatching them on fire. Dito, makikita nila dito yung mga taong nakonbensi na doon sa maling turo, maling katuruan, o sa maling pahayag. Kaya, nagkakaroon siya ng intensity. At makikita natin dito, rescue others by snatching them from the flames of judgment. Kanina, walang sinasabing ganon. Pero ito, dahil sa sila ay nakumbinsi na, medyo mahirap itong ipabalik na muli. Pero nandoon pa rin dapat kung ano ang nabasa mo sa salita ng Diyos, kung ano ang totoo, ito pa rin ang paninindigan mo. Ayaw niya man at o gusto. Kung gusto, madali naman yun. Pero yung ayaw talagang mahirap. Di ba? Kaya, nandoon. Ito yung sa mga responsibilidad natin bilang nakaalam, nananatili sa salita ng Diyos. Tandaan natin, nandoon yung pagsama sa atin ng Diyos lagi. Nandoon yung preservation ng Diyos sa atin. Diba? Sabi na ang Diyos na siyang nagpasimula ng lahat ng mabubuting bagay sa atin, ay tatapusin niya ito hanggang wakas. Sasamahan niya tayo sa Pilipos 1:6.
Diba? Hindi ka niya iiwan. Di kita papabayaan. Parang ganun yun. At yung ikatlo, sa verse 23 pa rin, to others show mercy with fear, hating even the garments stained by the flesh. Sila yung talagang mga committed na. Sila talaga yung ipapangalat nila yung kanilang mga maling gusto. Kahit hindi ayon sa salita ng Diyos, ito'y ayon lamang sa kanilang sarili. Nandoon, ito yung medyo mahirap dahil sila na committed na sila rito sa mga maling turo. Pero tandaan natin, sa ating malumanay, sa pagiging mapakumbaba, sa pagiging maamo, makukumbinsi rin ang mga yan. Hindi lamang agad-agad. Dahil makikita niya ang pamumuhay mo, ikaiba sa kanya. Kaya dito, yung sinasabing, yung mga natuto, ay nailalapat nila sa pamumuhay ito. Lalo na pag ang kausap mo, yung talagang sila, yung mga committed, yung mga INC, yung mga JW, talagang sila ay nalunod na roon. Committed na sila. Mahirap na silang paliwanagan. Pero sinabi ni Jude, bilang tayo yung mga mananampalataya, ibahagi rin natin sa kanila kung ano ang totoo. Hindi lamang ito sa salita, kundi sa gawa sa ating pamumuhay. Tandaan natin, laging andon ang paggabay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung pag-iingat niya, yung intensity kasi nito, tingnan mo hating even the garment is stained by the flesh. Nung time kasi nila, meron silang panloob. Yung panlabas, garment nila, yung panloob. Ito yung nakalapat doon sa mga skin natin. Halimbawa na lang, yung madaling isipin, halimbawa brief, di ba? Pag ito ay naihian, nadumihan, o kung ano pa man, mandidiri ang isang tao. Kaya andoon yung pag-iingat. O halimbawa na lang, yung taong ito ay may sakit. Kaya noon pinag-iingat tayo na sa pagbabahagi mo sa kanila, di ba? Nandun yung ating pag-iingat na tayo ay hindi matampian ng kanilang karumihan. Kaya nga, patuloy nating idalangin na kung saan ay tayo ay samahan ng Diyos sa mga bagay na ito na parang yung huling bagay na ito ay parang yung pag kasi merong false teacher, yung mga kanilang mga katuruan, para itong yung tubo ng galing sa imburnal o sa CR man, na ito ay pag nagkaroon ng leak, di ba magtatakip tayong lahat ng ilong, ganoon to kumakalat. Kaya aayaw tayo doon, ayon ang ayaw natin. Kaya patuloy nating unang-una yung ating sarili, ipanalangin. Katulad nung ginagawa ni Apostol Pablo, ipinapanalangin niya ang bawat iglesia. Ipinapanalangin mo ba sa bawat iyong pagdulog? Nandoon, kahit hindi man lang araw-araw, kahit hindi man lang lagi, andun yung pag-alala mo na Panginoon, tulungan, patatagin mo ang mga kapatid kong ito. Kaya, ang warning dito,
yung false teaching ay dapat i-handle natin ito ng properly. Katulad nga ng kanal nito, yung sa tubo ng galing sa Poso Negro, ito'y nagkakalat ng hindi maganda. Ito'y nagkokos ng spiritual disaster sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kung ganoon, tayo babalik muli doon sa kanyang salita. Unang-una, yung reminder to recall the apostles' warning. Alalahanin natin yun. At yung instruction. At alalahanin natin na tayo ay nandoon sa pagdepensa natin sa pagitan ng kanyang salita ay mawarningan ang mga false teacher. At ano pa, tayo patuloy na manatili na talagang masikap na inaaral ang kanyang salita habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. I-exercise natin yung ating pananaw, pagtingin doon sa mga bagay na kung saan ay may mga maling katuruan na naimpluwensyahan ng mga maling turo. Talagang tayo nga, di ba? Minsan, yung pagiging makalimutin natin sa mga katuruan at mga warning ng Diyos sa kanyang salita ay siyang nagiging dahilan ng ating pagbagsak o mga pagkakamali. Kaya muli, alalahanin natin ang kanyang mga warning sa magitan ng kanyang salita, sa magitan ng kanyang pag-i-encourage sa bawat isa sa atin, nang tayo ay patuloy na maging matatag. Sa magitan din ng paghingi natin ng tulong sa magitan ng banal na Espiritu, na tayo ay gabayan at tayo ay muli ay yung preservation ng Diyos ay makamta natin. Uli, salamat sa Diyos, tayo ay manalangin. Minsan pa dakilang Diyos na sumasalangit narito, kami ay nagpupurit, nagpapasalamat sa salita mo na siyang ibinahagi ngayon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpapaalala nito sa amin. Ikaw, O Diyos, ang siyang maluwalhati sa buhay namin, O Diyos. May dapat namin ito sa araw ng aming pamumuhay at manatili kami, O Diyos, sa iyong salita. Purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Importante po na alam natin ang salita ng Panginoon para tayo ay makapagdepensa sa ating pananampalataya, no? At isa rin sa mga nasabi ng ating kapatid sa kanyang preaching, yung tayo po ay maghayag din ng salita ng ating Panginoon para maagaw natin sa apoy yung mga taong wala pa sa Kanya, no? At alam natin na ang Diyos ay palagi nating kasama. Ganon din sinabi niya na importante na mag-ingat din tayo para hindi tayo mahawa ng mga maling aral nila, no? So, sa pamamagitan diyan po ay tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay muling umawit.
manatili po tayong nakatayo. Muli dakilang Diyos, salamat sa iyong salita na naihayag. Pahintulot niyo po, O Diyos, ang paggabay niyo sa bawat isa sa amin. Kaya nga po, O Diyos, sa sabi ni salita ni Apostol Pedro, magpatuloy kayong tumago at sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God, all blessings flow. Praise Him, angels here below. Praise Him, above me, heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. After 10 minutes daw po, may meeting daw yung mga kababaihan.